Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipinas. Laguna, salubungin natin ng dumadagundong na hiyawan ang mga senador ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Ang kakampi ng mga inabi, number 63, Erwin Tulfo. 12 Alianza, 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 12 Alianza. Sigawan para kay Erwin Tulfo! Dating DILG Secretary, MMDA Chairman, Congressman, multi-awarded Mayor ng Mandaluyong, taong uunahin ka, number 1 sa balota, Kilos Avalos, Attorney Ben-Hur Avalos! 12 Alianza, 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 12 Alianza. Hindi pwede ang pwede na. Dapat better, Abi Binay! 12 Alianza, 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 12 Alianza. Malakas na sigawan para kay Abi Binay! Mapagmahal, subok na lingkod bayan, ang ating agimat, aksyon sa tunay na buhay. Ibalik natin sa Senado, Senador Bong Revilla! 12 Alianza, 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 12 Alianza. Isang malakas na hiyawan muli para kay Senador Bong Revilla! May puso ng ina, talino ng isang abogada, at lakas ng atleta. Salubungin natin ang ating birthday celebrant ngayong araw, our Pinay in Action, Senator Pia Cayetano! Birthday ni Pia! Birthday!
Birthday Senator Pia Cayetano! Ang tunay na nakipagbakbakan sa krimen sa lansangan, nagbabantay sa kaban ng bayan, numero 33 sa balota, Senador Bill Lacson! 12 Alianza, 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 12 Alianza. Malakas na hiyawan muli para kay Senador Bill Lacson! Ang Supremo Senador number 35, Lito Lapid! 12 Alianza, 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 12 Alianza. Malakas na hiyawan muli para kay Senador Lito Lapid! Ang ninong ng bayan, number 50, Senator Manny Pacquiao! 12 Alianza, 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 12 Alianza. Isang malakas na sigawan para kay Senator Manny Pacquiao! Never late, never absent, ang Senador ng Pamilyang Pilipino, Senator Tito Soto! 12 Alianza, 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 12 Alianza. Malakas na hiyawan muli para kay Senator Tito Soto! Abogado General Lincoln Bayan, Senate Majority Leader, utol natin sa Senado, tol ng bawat Pilipino, Senator Francis Tol Tolentino! 12 Alianza, 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 12 Alianza.
masigabong palakpakan para sa ating mga alyansa, para sa bagong Pilipinas Senador! Oras na po para lalo pa natin silang makilala. Tulo tayo sa Senado. Tulpo na magsisilip mo siya sa Senado. Tulpo na tayo sa Senado. Tulpo, alaman dahil naman ng Pilipino na magsisilip mo siya sa Senado. Erwin Tulfo, kakampi nyo sa Senado. Ang kakampi ng mga inaabi, number 63, Erwin Tulfo! Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon Santa Rosa. Magandang hapon Laguna. Dumadaan po sa isang pagsubok ang ating bayan. Alam mo natin lahat yan. Kailangan po natin at marapat siguro ipagdasal ang ating bayan na malagpasan po natin ang pagsubok na ito. Ipagdasal po natin ang ating mga leader noon at ngayon na bigyan ng lakas na pangangatawan at gabayan ng poong may kapal. Ako po, Sir Erwin Tulfo, 3 dekada na pong tumutulong sa mga mahihirap, nangangailangan, inaapi at walang mga boses sa lipunan. Kung inyo pong mamarapatin, dadalhin ko po ang tatak Tulfo na public service sa Senado ngayong Mayo 12 kung inyo po akong pahihintulutan. At sisiguraduhin ko rin po kapag tayo po ay naluklok doon at ako po ay dinala nyo doon, sisiguruhin ko na lahat ng ahensya ng pamahalaan ay magbibigay ng serbisyo publiko o assistance sa araw na yon na kapag kayo ay nagtungo sa kanilang mga ahensya. Hindi po bukas, hindi yung babalikan mo na lang, kundi ora mismo dapat bigyan ka ng assistance, lalo na kapag ikaw ay senior citizen, ikaw ay PWD, ikaw ay OFW, at ikaw ay maralita. Dahil ang pagsiservisyo po dapat ibigay ng pamahalaan sa iyo sa araw at oras ng iyong pangangailangan. Yan po ang ipapangako ko sa inyo, yung serbisyo publiko ng gobyerno ibigay ora mismo. Ako po, Sir Erwin Tulfo, number 63 po sa balota, ang kakampi ninyo ng mga inaapi sa Senado. Magandang hapon po! Isang malakas na sigawan para kay Erwin Tulfo! Sa Mandaluyong, alagang-alaga ang mga nanay at anak. Kung hindi sa Millennium Baby Project, baka itong baby ko wala rito sa mundo. Sino mag-aakala na ang mahirap kagaya namin ay magkakaroon ng sariling bahay at lupa? Natupad to dahil sa programa ni Abalos. Ang mga batang may kapansanan ay niyayakap ng pagmamahal sa project tips ni Mayor Abalos. Hindi hadlang ang kanilang kapansanan sa isang magandang kinabukasan. Dating DILG Secretary, MMDA Chairman, Congressman, multi-awarded Mayor ng Mandaluyong, taong uunahin ka, number 1 sa balota, Kilos Abalos, Attorney Ben-Hur Abalos! Magandang hapon, Laguna! Isang karangalan ang mapunta kayo dito sa Laguna. Isa sa pinakamaganda at pinaka-progresong probinsya sa buong Pilipinas. Magagaling ang inyong mga leader. Andito po ngayon ang ating host, isa pang maganda at magaling na mayor, si Mayor Arlene Arcilla. Nandito po siya, palakpakan natin. Ang inyong mga opisyales ng gobyerno, nandito po sila lahat. Alam nyo, dati parang Laguna ang Mandaluyong, maliit lang po kami.
nangarap din kami. Dati kilala kami sa mental hospital. Ang tanong sa amin, tiga-loob ka ba o tiga-labas? Ang hirap po nun. Pero sabi namin, hindi, kakayanin namin ito. Kinaya namin na ilang taon lamang, tinagurian kami ng Malacanang, ang Tiger Economy of the Philippines. Nung pumasok ang mga negosyo, isa lang ang hiningi ko, trabaho sa bawat isa. At pagkatapos nun, ang pabahay namin. Meron sa aming release ng tren, ang hulog dito, 100 lang, isang buwan. 200. Ilang pamilya? 2,000 pamilya. Nangarap ng pabahay, ginawa namin, tinupad namin. Ngayon, ang 2,000 pamilyang ito, hindi na ho informal settlers, sila na ang may-ari ng kanilang mga bahay. Mga kasama, ako po'y nagpapakilala sa inyo. Ako po'y isang abogado, isang konsihal, isang mayor, isang chairman ng MMDA. At pagkatapos po, ako'y naging sekretaryo ng DILG. Marami po ako nakuwang award. Kasama na po ang award ni Pangulong Erap Estrada, ang Apolinario Mabini Award sa May Kapansanan, ang award ni Benigno Aquino Jr., the most child-friendly, ang award na most business-friendly, ang award ng United Nations. Ano ito? Yung mga batang may kapansanan. Alam nyo, mga tiga Laguna, napunta ako noon, nung mayor ako, isang batang nakahubad. 13 anyos. Sabi ko, bakit siya nakahubad? Ang sabi sa akin, Mayor, meron po siyang diferensya sa pag-iisip. Gusto niya nakahiga lang siya at may tuwalya sa ulo. Pero pagkaraan na 1 linggo, may isang batang graduate, first honor, mayaman, pero pareho silang may autismo. Yung isa, mahirap nakahubad, yung mayaman, first honor. Ang sabi ko sa sarili ko, babaguhin ko lahat ito. Nagkaroon ako ng eskwelahan, inisa-isa ko, lahat ng bata may kapansanan, pinasok ko. Pinag-aral ko, may iba may trabaho, naging galing po award ng Project Teach, nilabang ko sa United Nations, sa 100 bansa, pinarangalan ng United Nations Public Service Award ang Project Teach. Mga kasama, yan po ang pagkatao ko, kung sino ako. Nung DILG ako ang nagpahuli at nagpakulong kay Alice Goo. Ako ang nagpahuli at nagpahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. At marami pang iba. At ito ang pinapangako ko sa inyo. Lahat ng ginawa ko sa Mandaluyong, lahat ng tapang na ititindigan ko. At tandaan nyo ito, nung ako'y congressman, pinag-usapan ng kuryente. Tumutol ako rito dahil mawawala ang factory, mawawala ng trabaho ang iba, magmamahal ang tubig, ang mga iba pang bagay, hanggang ngayon pinag-uusapan. Pero ito papangako ko, kung paparalin ako na maging senador, uunahin ko na tanggalin ang buwis sa kuryente para guminhawa ang bawat isa sa atin sa pagbayad dito. 20 taon yan, tandaan nyo, ang prinsipyo ko sa aking puso ay hindi magbabago. Andyan pa rin ako dahil ako'y #1, bata pa, alphabetical, ngayon #1 sa balota. Alam ko na kung bakit. Dahil ang #1 sa puso ko, kayong lahat. Mabuhay ang Laguna, mabuhay kayo lahat. Palakpakan natin muli, Attorney Ben-Hur Abalos! Para kay Abby, ang maganda, pagkantahin pa, ang mabuti ay galingan pa, ang kulang punuan. Para mas kumingawa ang buhay, galingan, dagdagan, benepisyo, punuan, laging better. At para sa lahat, di ba dapat better? Dapat better, Abby better, Abby Binay, Abby better. for Senator number 9 sa balota. Para sa kanya, hindi pwede ang pwede na. Dapat better, Abby better, Abby
Abby Binay! Magandang hapon po sa inyong lahat. Mainit ba? Okay naman, di ba? So ako po si Abby Binay, 4 na taon na tumira sa UP Los Baños. Baka hindi nyo nabalitaan. Kaya malapit din po ang puso ko sa mga taga Laguna. Una po, babatiin ko po muna ang aking kumare. Ang aking kumare na kasing ganda ko. Di ba? Mayora Arlene, sa lahat ng mga kasama natin ngayon, magandang hapon po. Ako po ay 9 years na naging membro ng Kongreso, 9 years pong mayor. Alam, ang lapit ng Makati, di ba? Wala sa Laguna. Ang gusto po natin, ang mga nagawa natin sa Makati ay magawa din naman po natin at ma-share po natin kasi kung kayang gawin po sa Makati, kaya po yan gawin sa buong bansa. Una na, dapat naman pong makapagbigay na tayo ng libreng gamot, lalong-lalo na sa ating mga senior citizens na ang dami ng sakit. Umiinom ng Lipitor, umiinom ng Atorvastatin, umiinom ng Simvastatin, at mga diabetic. Dapat mabigyan na po natin sila ng libreng gamot para naman umabot sila at makuha nila yung batas na ipinasa ni Bong Revilla. Paano sila aabot ng 80 years old? Paano sila aabot ng 90 years old? Paano sila aabot ng 100 kung wala silang pambili ng gamot? Ibigay na po natin ang gamot na ito. Pangalawa, dapat po mas magandang edukasyon. Umpisahan na po natin mula sa pagkabata. Daycare pa lang, tutukan na natin, ayusin natin ang ating mga mag-aaral. Hindi kung kailan high school, hindi kung kailan grade 6, dapat daycare, kinder pa lang tutukan na po natin para hindi tayo naghahabol pagdating sa exam ng PISA. Pangatlo, dapat po better take home pay para sa ating mga manggagawa. Ay kung tayo'y nag-overtime, at tayo meron tayong overtime, meron tayong 13th month bonus, meron tayong 14th month bonus, dapat naman po ay wala na yang tax. Dahil pinaghirapan naman natin yung mga bonus na yon. So yun po ang tatlong gusto nating ipanukala sa Senado. Sino naman po dito ang mahilig mag-bingo? Taas ang kamay! Ay, ang hihilig nila mag-bingo. Hindi nyo po makakalimutan ang isang Abby Binay. Bakit? Dahil sa B9. Yun ang aking number sa bingo. So maraming salamat po, Abby Binay, sa inyong mga balota B9. Thank you po. Isang malakas na sigawan para kay Abby Binay! Wala kayo sa idol ko. Kapag nagsama ko kayo ng mga tuition. May 10,000 allowance tayo para sa teaching supplies. Kasi idol, wala rin ang valid ng mga certificate. May kaplan pa ako kahit wala pa akong 100 years old. Yung idol ko ang gumawa ng helmet law. Kaya marami lang naisalba ito. Sino ba yung idol ko? Si Senator Bong Revilla. Pinoy, kayo ang idol ko. Bong Revilla po, number 11 sa balota. Mapagmahal, subok na lingkod bayan, ang ating agwimat, aksyon sa tunay na buhay. Ibalik natin sa Senado, Senador Bong Revilla! Magandang hapon, Laguna! Galing ko na yung salamin ko para eye to eye tayong lahat. Mga kababayan, kami po'y nagpapasalamat sa mga kasama ko sa Alyansa para sa bagong Pilipinas. Sa inyo pong lahat, mga kababayan, taus-puso po kami nagpapasalamat. Siyempre, kay Mayor Arcilia. Mayor, good afternoon. Sa inyo pong lahat, mga kababayan. Ngayon po, si Senator Bong Revilla nandirito, hinihingi muli ang suporta ng bawat isa sa inyo. Alam nyo ba
na si Bong Revilla this year is my 30th year in public service. 30 taon na. Ako po ay naging vice-gobernador ng lalawigan ng Cavite, naging gobernador ng lalawigan ng Cavite, naging BRB chairman, lumaban sa mga pirata, at naging senador noong 2004. And you made me number 2 senator noong 2004. At noong 2010, you made me number 1 senator. Nung naging number 1 senator, doon nagka-leche-leche buhay ko. Akala nila tatakbo ko for a higher position, dinurog ang inyong lingkod. Ngunit, lumabas ang katotohanan, walang kasalanan si Bong Revilla, nalinis ang aking pangalan. Ang sabi ko nga, si Bong Revilla ay isang mandirigma. Habang nasasaktan, lalong tumatapang. Habang natutuguan, lalong lumalaban. At habang ako'y dinudurog nila, lalo lang akong pumapogi niyan. At sabi nga ni alias Pogi, ano sabi ni Pogi? Anak ka ng titig! Kaya mga kababayan, maraming tatanong siguro, ano ba nagawa ni Bong Revilla sa Senado? Si Bong Revilla nakapaghain na mahigit 2,000 panukalang batas sa Senado. Nakapagpasa ng 343 na batas na ngayon. Kasama dyan ang expanded centenarian laws na kapag ikaw umabot ng 80, 85, 90, 95, meron ng 10,000 pesos na cash gift. Palakpakan natin ang ating mga lola at lolo. Hindi lamang yan. Yung ating anti-no permit, no exam policy para sa mga estudyante na kapag hindi fully paid ay hindi makapag-take ng exam. Ngayon po, bawal na yan. Kaya ang inyong lingkod ay patuloy talaga nagtatrabaho para sa ating mga kababayan. Maging sa ating mga guro, yung sa ating mga teachers, yung kabalikat sa pagtuturo act. Ito yung chalk allowance ng ating mga teachers. Last year, 5,000. Ngayon, 10,000 pesos na yan para sa ating mga guro. Marami pa tayong batas na naipasa para sa ating mga kababayan. Kaya umasa kayo mga kababayan ko na patuloy tayong magtatrabaho para sa ating mga kababayang Pilipino. Kaya paglalaban ng ating mga OFW, itataas natin ang sahod ng ating mga gagawang Pilipino, susuportahan natin ang ating mga mahihirap na mga kababayan. Kaya sa inyong lahat mga kababayan ko, tandaan natin sa ating lahat, sa dami ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, basta tandaan natin, ang dugong nananalaytay sa ating mga ugat, dugong Pilipino. Magmahalan tayo, huwag mag-away-away. Maraming salamat po. Suportahan nyo ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Malakas ang hiyawan muli para kay Senador Bong Revilla! Puso ng ina, talino ng isang abogada, at lakas ng atleta. Salubungin natin ang ating birthday celebrant ngayong araw, our Pinay in Action, Senator Pia Cayetano! Gandang hapon po sa inyong lahat. Thank you very much.
much. I'm very happy to celebrate with all of you. Maraming salamat sa bati ninyo. Ako naman ang babati sa inyo. Happy Women's Month! Special mention syempre sa host natin, si Mayor Arcilia, and to all the women here. Bakit mahalaga ang Women's Month? Mahalaga dahil kasama tayo sa nagdidesisyon sa pamilya natin at sa lipunan. O, tanong ha, sasagot kayo ha? Pag may sakit, sino nag-aalaga? Nanay. Pag may mga assignment, sino nagpupuyat? Sila. Araw-araw na lutuin, sino nagluluto? Sino namamalengke? Ako. Eh pag nanay nagkasakit, sino nag-aalaga? Si doktor. Wala. Iba-iba ang sagot, pero minsan wala, di ba? Kaya na-invento yung salitang self-care eh. Kanya-kanya na lang tayo mag-aalaga sa sarili natin. But, kaya tayo may Women's Month para pahalagahan ang mga kababaihan. Ngayon, lahat tayo ha, hanapin nyo yung babaeng nasa kanan nyo at sabihin nyo, mahalaga ka. Sabihin nyo, mahalaga ka. Tingnan nyo sa mata. Sa kaliwa, mahalaga ka. Mahalaga po kayong lahat. Mahalaga po tayong lahat, kaya tayo nandito dahil kailangan natin maghanap ng mga solusyon. Mga nanay ulit. Nanay din po ako. Ako po yung isang abogado. 18 years na po akong senator. Nung ako po yung unang tumakbo, 2004, ang mga anak ko ganito palang kaliit. 5 years old, tapos 9 years old. Ngayon, tapos na mag-aral, nagtatrabaho na. Di ba mga nanay, mga tatay, yan ang ating pangarap? Makapagtapos ang mga anak natin. Meron pa ho akong kasunod na anak. Hindi ho yun ang naging kapalaran namin. Siya po ay pinanganak na bulag, bingi, may butas ang puso, may tumor ang kidney, baby pa lang may tumor na. Sabi ng doktor, hindi daw yan magsasalita, hindi maglalakad. Yung anak ko, si Gabriel, namatay ng maagang-maaga. Baby pa lang. Napakasakit para sa isang ina at hindi ko ninanais kahit kaninong pamilya na mangyari yon. Pero tanggap ko, walang gamot, kahit anong gamot, kahit na pumunta pa ako sa Amerika, walang makakapaggamot sa kanya. Ang sakit niya parang Down syndrome pero malala. Malala, trisomy 13 ang pangalan. Ngayon, pagkamatay ng anak ko, yung tatay ko, the late Senator Rene Cayetano, naalala niyo ba siya, si kompanyero? Siya naman po ang nagkasakit at namatay din. Ang kinamatay naman ng tatay ko ay liver cancer. Nakuha niya ang liver cancer dahil sa hepatitis B virus. Yan ang masama ang loob ko dahil ang hepatitis B virus, ngayon, meron ng bakuna. Kaya wala na dapat magkaroon ng hepatitis B virus at dapat bihira nang magkakaroon ng liver cancer. Kasi nga, may bakuna na. Batas ko po yun. Ganun ho ako gumawa ng batas. Kung ano ang kailangan na solusyon, hinahanap ko. Dati nung tinatnan ko, donation lang ng United Nations ang vaccination na yon. Sabi ko, hindi. Kailangan ilagay yan sa budget ng Pilipinas araw-araw para sa mga bakuna. Kaya mga nanay, dalhin niyo yung mga anak nyo sa center, di ba? Ngayong center, tiningnan ko, 250 health centers ang naipatayo natin nitong huling taon. Kasi po ako chairman ng Committee on Health. Kulang pa rin dahil napakalaki ng Laguna. Kulang pa rin pero 250 po yun. Lahat yan kailangan kompleto ang gamit. Lahat yan kailangan kompleto ang gamot. Kaya unti-unti natin bubuin yon, sama-sama tayo. Pero mga nanay, dapat gawin natin ang parte natin, di ba? Kung makakaiwas sa sakit, edi dapat hindi nagkakasakit. Pag talagang nagkasakit na, dapat naman ang gobyerno kompleto sa gamit. Tama? Kasi nga, partnership po tayo. So yan po ang aking trabaho for 18 years na pinaglalaban ko ang mga pamilyang Pilipino, education at health. Pati ho ang mga university, public universities, tayo po ang nagpopondo niyan. Noong 2020, 8 pa lang ang State College na may College of Law. Ngayon, 25 na ang may College of Law tuloy, College of Medicine sa buong Pilipinas from 8 to 25. Kaya
hindi ho bawal mangarap ng magandang kinabukasan para sa ating mga anak. Ito po si Pia Cayetano. Humihingi po ng inyong suporta, kasama po ng aking mga kasamahan para lalo hong makapaglingkod po sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga bati ninyo. God bless you. Happy birthday, Senator Pia Cayetano! Bibitinin muna namin kayo, Laguna, dahil sa puntong ito para hatugan tayo ng awiting makabayan at makabagong Pilipinas. Isang masigabong palakpakan para sa I Love Tacloban Band at Pride Dance Manila! Ngunit kahit may samot-sari, iba ang kailanman, kaya matutulungan. Tayo ay isa sa puso't lima, hindi mabibigat. Taas mo kahit kanino, ang lahi ko ay Pilipino.
Ngayon naman po, patuloy na nating pakinggan ang ating mga alyansa senators. Walang bahay ng korupsyon? Pwede si Pino ang kinakasan. Parating kanyan pagpasa mga alam mo. Malapit na bukas mo gusto. Balik sa Senado, Senator Ping Lacson. Ang tunay na nakipagbakbakan sa krimen sa lansangan, nagbabantay sa kaban ng bayan, numero 33 sa balota, Senador Ping Lacson! Magandang hapon sa ating lahat. Sa tuwing ako'y magagawi o madadaan sa lalawigan ng Laguna, ang unang pumapasok sa aking isipan ay ang ating pambansang bayani, si Gat Jose Rizal. At kapag pinag-uusapan ang bayani, siyempre naalala natin ang mga nagbuwis ng buhay upang tayo'y bigyan ng kalayaan laban sa mga mananakop, ang mga katipunero, KKK. Kataas-taasang, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan, KKK. Ako man po, ang inyong abang lingkod, ay maroon ding taglay na KKK. Karanasan, kwalifikasyon, at kakayahan sa serbisyo publiko. Bilang tagapagpatupad ng batas o alagad ng batas, ang aking nag-iisang misyon sa aking isipan ay upang mapangalagaan ang kaligtasan ng ating mga kababayan at makauwi ng ligtas sa kanilang mga tahanan. Ang panganib ay laging hawak o taglay ng isang alagad ng batas. Ang kanyang isang paa ay nasa bingit ng hukay at ang kabilang paa naman ay tila patungo sa kulungan. Yan po ang buhay ng alagad ng batas. Katunayan, ako po ay nakapaglingkod dito mismo sa ating lalawigan sa Laguna bilang inyong provincial director noong taong 1992. Hindi pa po yata pinapanganak si Mayor Arcillas noong mga 1992. Ako po, ang isang pagmamalaki ko nung ako'y nanungkulan dito, hindi po ako tumanggap ng suhol galing sa mga illegal na gawain. Yan po ang aking laging pinagmamalaki. At bilang taga-akda ng batas, patuloy kong pinaglalaban o lumalaban sa katiwalian, sa korupsyon bilang isang senador. Sa akin namang kakayahan, ako yung nataguriang tagabantay ng kaban ng bayan. Bantay sa ating pambansang budget para masigurado na ang pera ng bayan ay makakarating sa mga kanayunan, makakarating sa inyong lugar, sa Laguna, sa mga bayan-bayan at sa mga barangay. At sa akin naman pong kwalifikasyon, ako po ay nag-akda ng napakaraming batas, National ID, yung Pre-Irrigation Act na kung saan yung ating mga magsasaka ay hindi nang nagbabayad ng irrigation fee sa kanilang pagsasaka. Yung pong Anti-Terrorism Act, ako rin po ang may akda. At yung discount ng mga estudyante sa mga pampasaherong pampubliko, ako pa rin mag-akda nun. So, kung ako po inyong pagbibigyan muli na makabalik sa Senado, ang isang maipagbabalaki ko lang sa inyo, isang matitiyak ko sa inyo, patuloy ko pang gagampanan ng aking tungkulin upang lumaban sa katiwalian sa anumang bagay, sa anumang forma at anumang gawain. At ito'y ginagawa ko sa pamamagitan ng pagpusisit, pag-scrutinize ng ating pambansang budget at patuloy ng pag-expose ng mga katiwalaan sa ating pamahalaan. Number 33 po sa balota, Senator Ping Lacson. Mabuhay po ang mga taga-Laguna. Mabuhay kayong lahat. Palakpakan natin muli, Senador Ping Lacson! Wala ka nang ginawa nung nakaupo ko sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan niya, Senator Rico. Pinuno!
lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nag-aaral, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at tumunlan. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado, Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito Lapid! Ang Supremo Senador, number 35, Lito Lapid! Lito Lapid! Lito Lapid! Laguna, ang ganda mo! Magandang hapon po sa inyong lahat. Meron bang Kapampangan dito? Itaas ang kamay. Alam nyo ba ang anong ibig sabihin sa Pampanga? Ang Laguna ay napakaganda ang ibig sabihin po niya. Lalo na po ang mga kababaihan. Malago at maganda. Sa Kapampangan ay Laguna ang mga kababaihan dito sa Laguna. Unang-una po, nais ko pong magpakilala sa inyo. Ako po si Senator Lito Lapid, artista, 5 taon na stuntman at naging bida. Nung naging bida, tinawag ng Leon Guerrero. Kilala niyo ba si Leon Guerrero? Nanonood ba kayo ng Batang Quiapo? Kilala niyo ba si Tanggol? Kilala niyo ba si Supremo? Oh, wala na si Supremo sa Batang Quiapo. Pero nandito sa harap nyo. Okay. Andang maglingkod sa inyong lahat. Ako po si Senator Lapid. 3 taon po akong naging Vice Governor. 3 beses po akong naging gobernador na lalawigan ng Pampanga. At 3 termino na rin po ako bilang senador. Anong nagawa ni Lito Lapid sa Senado? Ang panukalang batas, mahigit na 900 po ang napunakalang batas ni Lito Lapid at ang 100 dito ay batas na. Ang importante pong batas ay yung Pre-Legal Assistance Republic Act 9999. Ito po libreng abogado sa lahat ng naapi pagdating sa katarungan. Yung walang pambayad ng abogasya sa ating mga kababayan na mahihirap, yan po ay libre na. Tinatawag po ito ng Lapid Law. Lapid Law ang magtatanggol sa inyo. Maraming salamat sa inyo sa sigaw nyo. Turismo! Palalawigin po natin ang turismo dito sa Laguna at sa buong Pilipinas. Ito po ay suportado ng ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos. Ano po yun? Ecotourism at medical tourism. Marami pong magagaling na abogado ay doktor dito po sa Pilipinas para yung mga nurse natin, hindi na po sila mag-abroad at magtatrabaho sa ibang bansa. Kahit dito lang po, makakaroon ng trabaho bawat Pilipino. At ang mga senior citizen natin, at nanay, tatay, lola at lolo, kailangan ng libreng gamot at libreng ospital. At sa pong pinakamalaga, edukasyon. Edukasyon para sa mga batang nangangarap na makatapos sa kanilang pag-aaral para makatulong sa kanilang mga magulang at sa kanilang pamilya. At ako mismo ay hindi po nakatapos ng pag-aaral dahil sa kahirapan. Ako po si Senator Lito Lapid, number 35 sa balota Supremo ng Senado. Maraming salamat po. Mabuhay ang Laguna. Palakpakan muli natin Senador Lito Lapid! Iba yung dumaan sa hirap, iba yung naka-experience sa hirap dahil ang puso nun, hindi mawawala yung pagiging mahirap. Ano mang kayamanan o tagumpay ang maabot niya, ano mang laki ng pera na matanggap niya, hindi niya kayang talikuran ng mga mahirap na tao. Bakit ko nasabi yan? Kasi ang inyong lingkod, kahit ilang milyon na ang nahawakan kong pera, sabihin natin, bilyon na. Kahit nakatalikod ako, may narinig ako ng mahirap, Sir, tulong naman. Kahit na hindi ko sa titingnan, tinutusok ang puso ko dahil doon ako galing. Ang ninong ng bayan, number 50, Senator Manny Pacquiao! Magandang hapon po, Laguna.
Unang-una, nais ko pong pasalamatan natin ang ating Panginoon sa magandang panahon na binigay sa atin. At syempre, sa malusog na pangatawan at lagi tayong niligtas sa kapahamakan. And salamat din sa ating butihing mayor, sa lahat ng mga councilors na nandito, barangay captains na nandito, maraming salamat po. At sa ating lahat, sa lahat ng mga government officials na nandito, sa inyong lahat, magandang hapon po sa ating lahat. Ang Manny Pacquiao po nagbabalik sa Senado dahil hindi pa po tapos ang aking mission para sa pabahay sa bawat pamilyang Pilipino na naghihirap. Yan po ang focus natin palagi nung tayo ay nakaupo. Ilang libo na pong pamilya ang binigyan natin ng pabahay sa Sarangani. Sa Sarangani, Jinsan, at ang nais ni Manny Pacquiao, ang nais ni Ninong ng bayan, ay hindi lamang sa Sarangani o Jinsan magkaroon ng Pacman Village na libre, walang bayad, kahit piso, ang bawat pamilya. Sa Sarangani po at Jinsan, marami na pong pamilya ang nabigyan natin ng pabahay. Libo na pong pamilya ang nabigyan natin ng pabahay. Pero, ang pinaka-nais ko po buong Pilipinas, ang bawat pamilya magkaroon ng sariling tahanan, libre, walang bayad. Yan po ay nagawa natin sa pamagitan ng sarili nating pera na pinaghirapan. Bakit hindi natin magawa pag tayo ay nandyan na sa gobyerno? Kaya naman po, pipilitin ko na mapasa ang Senate bill na binayal ko dati nung nakaraang Kongres, yung 2463, which is Free Public Housing Act, na magkaroon ng budget nationwide na libreng pabahay sa bawat Pilipinong naghihirap. At hindi lang po pabahay ang aking binibigay, kundi sustainable livelihood, hanap buhay, kapital para magnegosyo, magkaroon ng income ang bawat pamilya para po nang sa gayon may mapangbili sila ng pagkain sa araw-araw at mapaaral nila ang kanilang mga anak. Kaya naman po, nais ko pong hingin ang inyong suporta sa darating na halalan. Manny Pacquiao po, number 50 po sa Maluta. Huwag niyo pong kalimutan at asahan niyo po, kay Manny Pacquiao, gusto ko walang Pilipino na may hirap na maiiwan. Gusto ko panalo at dito sa grupo ko, sa alyansa, buong alyansa. Kaya po alyansa yan kasi iba-ibang partido kami nagkaisa. Nagkaisa sa isang advokasya, sa isang minimiti na tagumpay kaunlaran ng bawat Pilipinong mahihirap. Kaya po tinawag na alyansa. Para malaman nyo lang po ang totoo, bakit tinawag na alyansa. Kaya po alyansa, dahil ayaw namin na ang Pilipino maghihirap. Gusto namin magkaisa para tulungan ang mga naghihirap na pamilya. Kasi sa panahon ngayon, ang dami naghihirap, nagugutom. Kaya dapat unang-una tayo tumawag sa Panginoon. Pangalawa, tayo magtulungan. Ipakita natin ang pagmamahal natin sa kapwa sa pamamagitan ng aksyon, sa pagitan sa tulungan sa bawat isa. Tulungan natin kung sino yung mayroon. Maraming salamat po sa inyo lahat. Laguna, mahal na mahal ko po kayong lahat. Maraming salamat po. God bless. Isang malakas na sigawan para kay Senator Manny Pacquiao! Ako si Devang Mabio, level 3 scholars through to Doktor para sa Bayan Act. Gusto ko talagang maging doktor. If it weren't for this law, I won't be able to continue my journey as a medical student. Now, I have the opportunity to become a doctor, stay in the Philippines, and serve many people. The Doktor para sa Bayan law was authored by Senator P.T. Soto, and this law has changed my life forever. Never late, never absent, ang senador ng Pamilyang Pilipino, Senator Tito Soto! Thank you po, thank you. Marami pong salamat. Maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap sa amin. Magandang hapon sa lahat ng Dabarkads sa Laguna. Alam ko, Dabarkads namin kayo lahat. Ang inyong pong lingkod, naging Vice Mayor ng Quezon City, tinatag ko po yung Vice Mayor's League of the Philippines
na kung saan nilakad natin na lahat ng Vice Mayor sa Pilipinas ay maging presiding officer ng kanilang mga council at hindi spare tire katulad ng araw at naganap yan. Kaya pagtungtong ko sa Senado noong 1992, marami pa sa inyo hindi pinapanganak ng mga panahon na yon. Ako po'y dag-akda kagad na makakatulong sa mga LGU, yung Calamity Fund, yung Family Courts, ako po may nagtataglahat niyan, Presidential Drug Enforcement Authority, President Agency, PIDEA, at saka po yung 33 munisipyo na ginawa ko pong lungsod, kaya dumami po ang lungsod sa Pilipinas. Pagdating naman ng 2010, binalik niyo ako sa Senado, alam ko po kulang, walang mental health law. So inakda ko po yung mental health law, at saka yung expanded senior citizens law, at yun din pong solo parents act, na nakikinabang ang mga solo parents, at yung doktor para sa bayan, yun po ang paborito ko, free medical scholarship. Sapagkat ngayon, pwede nang maging doktor ang kahit sinong Pilipino kahit wala kang pera dahil libre tuition fee, libre libro, libre lodging, may allowance pa. At aayusin namin yan sapagkat ang balita namin itong taon na ito, kinapos daw ang budget. Ay hindi, aayusin namin yan para pagbalik namin sa Senado, ang budget niyan ay kumpleto at mas maraming magiging doktor sa Pilipinas. Nung nandoon nga kami, pumasok ang pandemic. Eto na yung COVID, ang dami na COVID, ano? O, kita nga natin. Pero inyong lingkod, as Senate President, araw-araw, pumapasok ako kahit may COVID na panganib. Mahigit 1 taon, halos 2 taon. Pumapasok po ako araw-araw. Physically present. Samantalang yung ibang mga kasama namin nasa computer, nagtatrabaho kami ron. Ako po'y araw-araw pumasok, hindi po ako natakot na magkasakit o mamatay sapagkat yun ang binigay nyo sa aking trabaho. Lagi po ako sinasamahan ni Senator Lacson at ni Senator Tolentino. Kaya palakpakan din po natin yung dalawang matatapang, magagiting, mga taga-Kabiting, barkada ni Bong Revilla. Marami pong salamat sa inyong pagtangkilik sa amin sapagkat patuloy po kami na nagsiservisyo sa inyo. Ngayon po, kailangan natin yung gawing batas yung 14-month pay. Hindi batas eh. Tapos yung fake news, kailangan labanan natin. At pagkatapos, yung pong Dangerous Drugs Board at Philippine Drug Enforcement Agency, pagsasamahin natin na maging Presidential Drug Enforcement Authority. Kung saan tama ang pakikipaglaban sa droga at hindi huli, patay at kung ano-ano nangyayari, dismiss lang. Lakasan natin ang prevention, lakasan natin ang rehabilitation. So kami po, kahit medyo mga seniors na kami, ay maasahan niyo po kami. Sapagkat yung aming track record at experience ay bagay na bagay makasama nito mga bagong batang mga senador. Magandang mix yun, di ba? Matututo sila sa track record namin at sa experience namin. At kami mga seniors, hindi na seniors ang tawag ngayon, ha? Baka nagkakamali kayo. Wala na senior citizen ngayon. Kami po, seasoned citizens. Oh, di ba? Para kami mga alak, habang tumatanda, sumasarap. Mabuhay ang Laguna! Mabuhay ang Alyansa! Magandang hapon! Malakas na hiyawan muli para kay Senator Tito Soto! Sa inyo. Senador! Tol, alam mo ba kung bakit nagustuhan mo si Senator Tolentino? Bakit siya ay matolino? At so, kung bakit niya, pwede na siyang maging, Senator. Yan tayo. Yan, ha? Senador. Abogado, General, Lingkod Bayan, Senate Majority Leader, utol natin sa Senado, tol ng bawat Pilipino, Senator Francis Tol Tolentino! Bawat Pilipino. Magandang hapon po mga taga Laguna.
kauna-unahang pagkakataon, nagkasundo kami ni Senator Pacquiao na malumanay daw ako magsalita dahil mas mabagal daw yung relo pag malumanay magsalita. Subalit ang gusto ko pong isaad ngayon, ang Laguna at ang lalawigan ng Cavite kung saan ako galing ay magkapatid, magutol. Habang ako po ay nasa stage kanina, tumitingin ako sa kanan. Pag dinerecho po natin itong kanan, ilang hakbang lang, yan po yung Barangay Inchican ng Silang Cavite. Pag tayo naman po ay kumaliwa, papunta po tayo sa Kasile, sa Kabuyaw, katabi na rin po niyan ang lungsod ng Tagaytay kung saan po ako nag-mayor. Sinasabi ko po ito dahil sa haba ng panahon na ako po ay nasa serbisyo publiko. Lalo na yung mayor pa ako ng Tagaytay at nanungkulan din bilang MMDA chairman, nakikita ko po kung ano ang pangarap ng magsasaka sa Amadeo, Cavite, ganun din po sa PAMI Laguna. Kung ano po ang pangarap ng nagtatanim ng pinya, ng masarap ng pinya sa Kalawan, Laguna, ganun din po sa Indang, Cavite. Kung ano po ang pangarap ng mga nagtatrabaho sa pabrika, sa Dasmariñas, Cavite, pareho din po sa ating mga export processing zone sa Laguna. Mataas na sweldo, matibay na trabaho, at ganun din po ang mga pamilya rito. Gusto po nila murang kuryente, kaya pinapanukala po natin alisin yung VAT. Gusto po nila ang kanilang mga anak ay makapag-aral na maayos gamit ang malakas na internet. Ganun din po ang lahat ng pamilya sa Laguna at sa Cavite, gusto po ay maayos na tubig na lumalabas at dumadaloy sa gripo. Sinasabi ko po ito, ang pintig ng Cavite ay pareho rin po sa pintig ng Laguna. Ang tibok ng Cavite ay pareho rin po sa tibok ng Laguna, kasama na rin po ang buntong hininga. Binabati ko po si Mayor Arlene, binabati ko rin po si Governor Ramil. Alam niyo si Governor Ramil, yan po ay tumira sa paanan ng Tagaytay. At sila po ay naglalakad para mamalengke doon sa Barangay Calabuso, sa Tagaytay. Ganon kalapit po ang Tagaytay, ang Cavite sa Laguna. Kaya sinasabi ko po, si Senator Tolentino, ngayong araw na ito, gusto kong mag-report. Ngayong araw na ito, pagising ko, ako po ay nasa San Pablo, kina Mayor Biting Amante, para pasinayaan po yung bagong traffic signals sa San Pablo. Pagkatapos po noon, tumuloy po ako sa Calamba, kung saan marami akong kamag-anak, para pasinayaan din po ang ilang traffic lights sa Calamba. Subalit, meron pa akong gustong idagdag. Meron po akong mga bagong kaibigan dito, isang estudyante na nag-aaral sa Santa Rosa. Siya po ay si Laika Balage. Nasaan ka? Yung si Laika. Ang pangarap po niya mabilis na internet. Kaya pag napirmahan po yung Senate Bill 2699, 20% discount po sa internet. Ganon din po ang isang rider, si Policarpio Albaro ng San Jose, Santa Rosa. May asawa, 3 anak. Iwagayway mo yung watawat. 700 ang kinikita. Ang plano ko po dyan, ipagpatuloy yung pinaglalaban kong gig economy law, na sa ganun po magkaroon siya ng overtime pay, magkaroon siya ng 13-month pay, PhilHealth. Dahil siya po yung mga nagdi-deliver, mga rider natin. Panahon pa ng pandemic, nagdi-deliver ng ating mga pagkain, umaraw, umulan, kahit habulin ng aso. At isa pong mangingisda, ang bago kong kaibigan, na naririto rin po, tiga-Aplaya, tiga Santa Rosa din, si Marcelito Canliman. Kagaya po ng mga mangingisda ng Cavite na natulungan natin, pinasa po natin, tayo po ang author ng Republic Act 12064 para matulungan na maayos ang ating mangingisda. Uulitin ko po, ang Cavite at Laguna ay mag-utol. Subalit marami pa ho tayong utol. Utol din natin ang mga lalawigan ng Pangasinan. Utol din natin ang lalawigan ng Batangas. Iisa po ang pangarap ng mga pamilyang Pilipino. Maging matatag, nag-aral ng mga anak, merong bahay, merong trabaho ang asawa, merong matatag na pamilya. Samahan niyo po kami, itong buong alyansa, para sa isang mas matatag na Pilipinas. Samahan niyo po ang buong alyansa para sa isang bagong Pilipinas. Ito po si Senator Tolentino.
ang inyong utol sa Cavite, number 61. Magandang gabi, Laguna. Isang malakas na sigawan para kay Senator Francis Tolentino! Isang masigabong palakpakan po